Tayo pong lahat ay manalangin, mga minamahal. Hallelujah. Pagpala naming Ama, Diyos at makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, kami po ay nagpapasalamat. Maraming salamat po, mahal na Panginoon, sa oras na ito, sa pribilehiyong mapasalamatan nga mapaglingkuran ka, itaas yung banal na pangalan. Maraming salamat, O Diyos, yung matamis na presensya. Salamat hindi mo kami iniwanan sa kabila ng mga pagkukulang na natili ka na tapat na Diyos sa aming mga buhay. Sa oras na ito, sa aming pag-aaral ng banal na salita, buksan mo ang puso't pangunawa ng bawat isa sa amin na narito. Yung abang lingkod, wala akong magagawa kung wala ka. Sa iyo lang kumasa nagtitiwala. Once again, bless us, O God, through your word and bind the work of Satan. Demons of doubts and belief, pride, and glory cast out right now. In the name of Jesus we pray. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Kabalik po tayo sa ating mga upuan. Ating pong pinapabot ang ating pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagpaparangal, pagdakila at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo po lamang. Ating pong bigyang buhay na palakpak ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. At double honor po and respect to the man of God, the dearly beloved evangelist pastor, Wildy Estrada Almeida, and to cherish the blessed teaching and memories to our beloved Mama Dear, Linas Almeida. Magandang gabi po sa ating lahat, sa aking mga kasamahan, beloved co-preachers, co-workers, sa ating mga beloved musician, control, sa inyo po mga mahal kong mga kapatiran, beloved brothers and sisters in Christ, magandang gabi po, maging sa ating mga live webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao. Muli po nating binabati ang ating mahal na Panginoon Kristo na magandang gabi. Palakpakan po natin muli ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Minsan sa ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos, di natin maiwasan na minsan tayo po ay nanghihina, no? Minsan tayo po ay nanglulupaypay. Kahit nung isang araw, grabe pa natin kadasig, no? Ka-revive, pero di mo alam mga minamahal kinabukasan, bigla ka lang nanghihina. No? Kailangan mga minamahal na alam po ng isang Kristiyano kung ano ang gagawin. Kaya mga minamahal, praise God, sabi ng banal na kasulatan, wag po daw tayong magkumpiyansa. Kailangan nasa panalangin po tayo lagi, nasa prayer po tayo lagi. Dahil even the very elect will be deceived. Sabi ng banal na kasulatan, kahit yung mga pinili na, mga minamahal, yung mga pinili na, pwede pang mahila ni Satanas. Amen? Dahil yung kalaban po natin, mga minamahal, hindi naman po yung mama natin ang kalaban natin. Papa po natin, kamag-anak o kapwa po natin Kristiyano, hindi po yun. Hindi po yun kalaban natin, mga minamahal. Ang kalaban po natin dito ay hindi tao. Hindi nagkikita. Masamang espiritu. Everybody say, praise the Lord. So, kaya hopefully, mga minamahal, yung banal na salita o word of God, pasok natin sa tenga natin, huwag natin ipalabas sa kabila. Kailangan ipasok natin sa tenga natin, mga minamahal, ilagay natin sa ating puso para tayo po ay mananatili sa kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen? Minsan kasi ang problema ng isang Kristiyano, mga minamahal, ayaw magpaturo. Alam niyo mga minamahal, ang Word of God ay hindi naman ito para sa inyo lang. Pati ang mga ngaral, mga minamahal, para sa ating lahat ito. Kung tayo po ay natamaan, praise the Lord. Salamat mahal na Panginoon dahil tinutuwid mo ako. Amen? Huwag po tayo magdamdam. Everybody say praise the Lord. Kailangan po natin malaman yung sikreto sa paglilingkod po natin sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Praise God. Nung isang araw, nakita ko yung speech ni Manny Pacquiao, mga minamahal. Sabi pa nga niya, nung siya ay mag-speech, sabi niya, alam nyo mga kababayan, ako po'y galing sa hirap. Sabi niya ganun. At nung ako'y yumaman na, talagang mayaman talaga ako. Hindi lang milyonaryo, kundi bilyonaryo.
siya na mismo ang nagsabi na hindi lang siya milyonaryo, kundi bilyonaryo. Pero mga minamahal, habang nararanasan niya yung kagandahan dito sa sanlibutan, mga minamahal, marami na siyang pera, lahat nasa kanya na, pero sabi niya may kulang. May kulang pala. Alam niyo anong kulang, mga minamahal? Satisfaction. Everybody say, praise the Lord. Importante yung kahit kaunti lang meron ka, marunong kang masatisfied. Everybody say, praise the Lord. At ang nagbibigay ng satisfaction sa bawat isa sa atin, walang iba, kundi ating mahal na Jesucristo. Kaya ang sabi niya sa lahat ng mga vlogger, sabi niya, kayong mga vlogger, kayong mga mayayaman, unahin natin palagi ang mahal na Jesucristo dahil siya ang nagbibigay satisfaction sa ating mga buhay. Everybody say, praise the Lord. Kaya ang pag-aralan po natin, mga minamahal, let's talk about the topic, the secret weapon of the Christian. The secret weapons of a Christian. The Christian. The secret weapons of the Christian. O ang lihim, ang mga lihim na sandata ng Kristiyano. Basahin muna natin yung 1 John chapter 2 verse 16. Kindly po. Amen. Dito po sa aklat ng unang 1, kabanatay 2, talata po ay 16. Sapagkat ang lahat na nangasa sanglibutan, ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata at sang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you sa pagkabasa ng salita ng Diyos. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. Ito pong lahat pala, mga minamahal, ng lust of the flesh, no? Lust of the eyes, and pride of life. Ito po'y hindi galing sa ating mahal na Jesucristo. Ito po'y galing sa sanlibutan. Kaya minsan, mga minamahal, nanghihina ka, hindi mo alam bakit ba ako nanghihina? Dahil minsan may nakikita kang hindi maganda. Lagay ng sound sa monitor. Everybody say, praise the Lord. Kaya yun, mga minamahal, wag po tayo magkumpiyansa. Lagyan po ng sounds ang monitor. Po. Wag po tayo magkumpiyansa sa ating paglilingkod sa ating buhay na Diyos. Kailangan nasa panalangin po tayo lagi, mga minamahal, dahil ulitin ko po, ang kalaban po natin ay hindi nakikita. No? May tatlong lihim na sandata ang Kristiyano. Ano po yun, mga minamahal? Number 1 is prayer. Prayer, fasting, and giving. Paki-flash po. Ito po yung sandata ng Kristiyano, ng mga Kristiyano. Prayer, fasting, and giving. Bakit kailangan po natin i-apply ang tatlong sikreto na ito? Ang tatlong lihim na ito, bakit kailangan po i-apply po natin? Kailangan po natin ito i-apply. Why these 3 secrets? Bakit kailangan natin i-apply ito, mga minamahal? Because we also have 3 enemies. No? May 3 kalaban po tayo, mga minamahal. No? Ano po yun, mga minamahal? Number 1 is pride. Pagmamalaki o garbo. Number 2 is lust. Pagnanasa. Sa Bisaya, kaibog. Number 3 is greed. Kasakiman o kahakog. Yun po yun, mga minamahal. Kapag nagkulang ka sa prayer, kapag nagkulang ka sa pagbibigay, mga minamahal, kaya minsan nangihina ang isang Kristiyano. Say praise the Lord. Kaya minsan nanghihina. Bakit po, mga minamahal? Prayer cancels pride. Say praise the Lord. Prayer cancels pride. Number 2 is fasting cancels lust. Number 3 po natin. Giving
cancels greed. Yung tatlo, mga minamahal, tandaan po yan natin. Prayer, fasting, and giving. Say praise the Lord. Unahin muna natin yung prayer. Mga minamahal, dito tayo sa prayer. Prayer cancels pride. Open your Bible from the book of Proverbs, chapter 16, beginning verse 18 to 20. Kindly po. Amen. Dito po sa aklat ng mga kawikaan, kabanata 16, talata po 18 hanggang 20. Ang kapalaluan ay nagpapauna sa kapahamakan at ang mapagmataas na diwa ay sa pagkabuwal. Maigi ang magkaroon ng mapagkumbabaang loob na kasama ng dugha kaysa bumahagi ng samsam na kasama ng palalo. Siyang nag-iingat sa salita ay makasusumpong ng mabuti at ang nananalig sa Panginoon ay mapalad. Amen. Palakpakan po natin ang salita ng ating dakilang Diyos. Ano po yung kailangan po natin? Kailangan nating marunong tayong magpakumbaba. No? Kahit nasasaktan ka na, nagpakumbaba ka pa rin sa ating dakilang Diyos. Kahit apak-apakan, Brad, magpakumbaba pa rin tayo. Siyempre, bilang isang Kristiyano, gawin natin yan. Hindi naman yung ginawa natin, mga minamahal, para sa iba, kundi ginawa natin yan para sa ating kaligtasan. Kung nais mong maligtas, mga minamahal, kung nais mong pagdating ng ating mahal na Jesucristo, gusto mong madala, mga minamahal, sa tinatawag na rapture, kailangan marunong tayong magpakumbaba. Say, praise the Lord. Kaya prayer cancels pride sa pamamagitan ng ating panalangin, sa pamamagitan ng ating pagbuburi sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, naaalis yung pride natin. Kaya minsan tayo nasasaktan, mga minamahal, nagkukulang tayo sa prayer. Kaya nga sabi ng Biblia, mga minamahal, rejoice evermore, pray without ceasing. Rejoice evermore, ibig sabihin, kahit nasa bahay ka, kahit nasa trabaho ka, mga minamahal, huwag kang lumimot, manalangin sa ating mahal na Panginoon. Kahit nasaan ka pumunta, mga minamahal, huwag kang lumimot, manalangin sa ating dakilang Diyos. Di lang kaaway, hindi lang nasa church. Say praise the Lord. Paglabas mo, mga minamahal, sunod-sunod ang kaaway sa iyo. Sunod-sunod. Susunod-sunod yan sa iyo. At hindi mo nakikita. Minsan uudyukan lang yung isip mo. Everybody say praise the Lord. Kaya kailangan magbantay po tayo. Amen? Prayer cancels pride. Pinaka-importante dito yung prayer natin. Upang mawala, mga minamahal, kailangan din natin tulungan yung sarili natin. Kasi kapag sabihin natin, ugali na talaga natin yan, may kanya-kanya tayong ugali, mga minamahal. Before tayo, hindi pa tayo nakakilala sa mahal na Panginoon, may ugali talaga tayo. Pero nung makilala natin ang mahal na Panginoon, binago ang buhay natin. Pag magkulang ka sa prayer, yung ugali mo na hindi maganda, babalik yun. Kaya sa magitan ng prayer mo, mga minamahal, tutulungan ka ng ating dakilang Diyos na makancel yung pride mo. Amen? Turuan ka ng ating dakilang Diyos na marunong ka nang magpakumbaba. Amen? Say praise the Lord. Kaya ang sabi ni Pablo, ang sabi ng 1 Thessalonians 5:16 to 17. 1 Thessalonians 5:16 to 17. Amen. Dito po sa aklat ng unang mga taga-Tesalonica, kabanata 5, mga talatay po 16 hanggang 17. Mga galak kayong lagi, magsipanalangin kayong walang patid. Amen. Palakpakan natin ang salita ng ating kilang Diyos. Magagalak kayong lagi. Anong ibig sabihin nito? Kung ating uunawain, mga minamahal, madali lang sabihin na rejoice evermore. Pero mahirap gawin. Lalong-lalo na kapag darating yung trial sa buhay po natin, mahirap kaya rejoice evermore. Mga galak tayo. Ang sabi ni Apostol Pablo, mga minamahal, kahit nasa kapighatian ka, kailangan magalak ka pa rin. At hindi mo yan magagawa. Hindi mo yan basta-basta, mga minamahal, mai-apply sa buhay mo, sa sarili mo, mga minamahal, kung wala kang panalangin. Kaya ang sabi ng 17, pray without ceasing.
Manalangin ka, mga minamahal, praise God, upang hindi magdamdam ang iyong puso, upang hindi ka malayo sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos, upang hindi ka mag-pride, kailangang manalangin ka palagi. Hindi lang nasa bahay-sambahan, ulitin ko po mga minamahal, kahit nasa bahay ka, sa bahay mo, kailangan pa rin manalangin ka. Although may nilagay ang ating dakilang Diyos na manggagawa, nilagyan tayo ng propeta, pero kailangan pa rin natin tulungan ang sarili natin. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang salita ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal, yung pangalawa po natin is fasting cancels lust. Yun po yun. Fasting cancels lust. No? Alam niyo mga kapatid, ay sa pag-aayuno po natin ay walang exemption dito. Walang exempted. Kahit matanda ka na, kahit bata ka man, as long as, ang sabi ng banal na kasulatan, as long as kaya mo mag-ayuno, gawin mo yan. Bakit? Dahil nasa laman pa tayo, nasa mundong makasalanan pa tayo, mga minamahal. Kaya, ang pag-aayuno po natin, mga minamahal, ay dito tayo ilalapit sa presensya ng ating dakilang Diyos. Ay huwag mo natin kalimutan yan. Sabi ng Leviticus chapter 16, beginning verse 29, hanggang 31. Kaili po, Leviticus 16, beginning verse 29 to 31. Amen. Dito po sa aklat ng Levitico, kabanata 16, mga talata po 29 hanggang 31. At ito'y magiging palatuntunan magpakailanman sa inyo. Sa ikapitong buwan na ikasampung araw ng buwan, ay pagdadalamhatiin ninyo ang araw ng buwan. Ang inyong mga kaluluwa. At anumang gawain ay huwag gagawa ang tubo sa lupain ni ang taga-ibang bayan na nakikipamayan sa inyo. Sapagkat sa araw na ito, gagawin ang pagtubo sa inyo upang linisin kayo. Sa lahat ng inyong mga kasalanan ay magiging malinis kayo sa harap ng Panginoon. Sabat nga natagtang kapahingaan sa inyo at papagdadalamhatiin ninyo ang inyong mga kaluluwa. Ito'y palatuntunang magpakailanman. Amen. Palakpakan natin ang salita ng ating dakilang Diyos. No? Ito'y palatuntunan magpakailanman. Walang exemption dito. Kaya nga may Holy Supper tayo, mga minamahal. Ang Holy Supper po ay, ito po yun. Kailangan nating mag-ayuno. Bakit daw tayo mag-ayuno? Upang mapatawad ang ating mga kasalanan. Everybody say, praise the Lord. Especially sa lahat ng mga ginagamit. Huwag po naman sana mga minamahal, baliwalain natin yung pagpagamit natin sa ating dakilang Diyos. Pag Holy Supper, mga minamahal, kailangan tayo mag-ayuno. Dahil dito, naaalis ang lust natin. Everybody say, praise the Lord. Kaya nung unang panahon, mga minamahal, sila po'y nag-aayuno. Before matapos ang month, nag-aayuno po sila, mga minamahal, upang ang kanilang kasalanan ay mapatawad. At ang kanilang mga tawag nito mga prayer, mga minamahal, igagrant ng ating dakilang Diyos. Mabata, mapamatanda ka, as long as kaya mo, gawin mo yan para sa iyong kaligtasan. Everybody say, praise the Lord. Kaya, afflict your souls. Ano yung afflict your souls? Sakitin mo ang iyong kaluluwa. Sakitin mo ang iyong kaluluwa. Sa araw na yan, wala kang gagawin, kundi magpuri ka, lumuhod. Yun po yun, mga minamahal. Kahit nag-aayuno ka, pero yung isip mo wala naman sa pag-aayuno, ay minsan napapagod ka. Isang araw pa lang, sa struggle ka na. Everybody say, praise the Lord. Pero totoo po yan, sabi ng banal na kasulatan, sakitin mo ang iyong kaluluwa. Say, praise the Lord. Afflict your souls. Kaya wag nating baliwalain ito, mga minamahal, no? Na every last Friday of the month, kailangan po tayong mag-ayuno. Amen? Mag-ayuno po tayo para madali lang natin ma-feel ang presensya ng ating dakilang Diyos. Just imagine, mga minamahal, yung mundo natin ngayon, sobrang sama na. Napakasama na. Amen? Mahirap. Yung iba sa atin, di naman masamang nasa pagpapala ka. Pero pag yung attention mo nasa pagpapala na, hindi na sa
pagpapagamit mo sa ating mahal na Panginoon ay talagang mahihila ka ni Satanas. Delikado po yon. Say praise the Lord. Di naman masamang pinagpala tayo ng ating dakilang Diyos, but unahin po natin lagi ang gawain ng ating dakilang Diyos. Say praise the Lord. Kaya nga, para matulungan natin yung sarili natin, kailangan natin ng ayuno. Say praise the Lord. Ano ang sabi ni David, mga minamahal? Sa Psalms 35, verse 13. Kainli po. Psalms 35, verse 13. Supporting verse po natin. Amen. Dito po sa aklat ng mga awit, kabanatay 35, talata po ay 13. Ngunit tungkol sa akin, nang sila'y may sakit, ang aking suot ay magaspang na kayo. Ang aking pinagdalamhati ang aking kaluluwa ng pag-aayuno. At ang aking dalangin ay nagbabalik sa aking sariling sinapupunan. Amen. Amen. Praise the Lord. But as for me, when they were sick, my clothing was sackcloth. I humbled my soul with fasting, and my prayer returned into mine own bosom. Kaya si David, mga minamahal, ay halos lahat ng mga may sakit ay pumupunta kay King David at nagpapa-pray over, mga minamahal. Yang ginagawa ni David, mga minamahal, ay siya po'y nag-aayuno. Bakit, mga minamahal? Kapag hindi po tayo binabaliwala natin yung pag-aayuno, tayo lang din yung mahihirapan. Binabaliwala natin yung utos ng ating dakilang Diyos, tayo ang mahihirapan. Si Jonas, ang sabi ng ating mahal na Panginoon, Jonas, pumunta ka sa Nineveh at sabihin mo sa lahat ng tao, magsisi sila. Napakasimple ng sinabi ng ating mahal na Panginoon Kristo. Pumunta ka sa Nineveh, sabihin mo sa lahat ng tao, magsisi sila. Ang sabi pa ni Jonas, opo. Diba? Madali lang, mga minamahal, mag-opo. Everybody say praise the Lord. Pero nung umalis si Jonas, tumipas. Saan siya pumunta? Sa Tarsis. Nung sumakay siya ng sasakyang pandagat, mga minamahal, tulog-tulog lang si Jonas doon. Tulog-tulog lang, para bang walang nangyayari. Dumating ang malakas na hangin. Yung sasakyang pandagat nila, mga minamahal, ay muntik nang malunod. Ang sabi ng kapitan, pinuntahan si Jonas doon, natutulog. Sabi ng kapitan, hoy, bakit ka natutulog dyan? Bumangon ka dyan dahil napakalakas ng bagyo, napakalakas ng hangin, tayong lahat dito malulunod. Ang sabi ni Jonas, relax lang kayo dyan. Everybody say praise the Lord. Say praise the Lord. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Anong sabi ni Jonas? Relax lang kayo dyan. Ihuhulog niyo ako sa dagat, itapon niyo ako sa dagat. Yang hangin, hihinto yan. Dahil, alam niyo kung sino ako? Ako'y isang Hudyo. Nilabag ko yung utos ng mahal na Panginoon. Ang sabi ng mahal na Panginoon, pumunta ako sa Nineveh, pero hindi, sinuway ko. Sinabi ko lang sa mahal na Panginoon, opo, punta ako. Kaya, ang hangin na ito, ako ang dahilan. Kaya itapon niyo ako. Natakot, mga minamahal ang kapitan, pero ang sabi ni Jonas, huwag kang matakot. Itapon mo ako kung gusto mong hindi kayo, pati kayo madamay. Bakit, mga minamahal, pag hindi mo sinusunod ang salita ng ating mahal na Panginoon, pati pamilya mo madamay? Amen? Pero pag sinunod mo ang salita ng ating dakilang Diyos, damay din sa pagpapala ang pamilya mo. Everybody say praise the Lord. Pero kapag sinuway mo, mga minamahal, damay rin sila sa curse ng ating mahal na Panginoon. Kaya tinapon si Jonas. Pagtapon kay Jonas sa dagat, mga minamahal, malaking balina. Kinain si Jonas. 3 days siya nag-suffer sa loob ng tiyan ng malaking isda. Imbes, napakasimple lang, mga minamahal, ang sabi ng mahal na Panginoon na pumunta ka sa Nineveh at before ka pumunta doon, mag-ayuno ka. Sa pastoral house, mga minamahal, walang amoy dito, makakonsentrate ka sa pagpupuri. Kasi sa bahay, mahirap mag-ayuno ka. Maamoy mo yung sinugbang bulad sa silingan, sinugbang isda, mga igsoon, maamoy mo yan, piniritong ginamos, madidistra ka. Di ka makapag-concentrate, sabihin mo, break na lang ako.
Pero sa pastoral house, mga minamahal, wala kang maamoy dito. Ang maamoy mo mga minamahal, alikabok. Everybody say, praise the Lord! Palakpakan po natin ang salita ng mahal na Panginoon. Kaya si Jonas, grabe yung pagsisisi niya, mga minamahal. Nung niluwa siya ng balina, doon, asan siya niluwa? Doon sa Ninive. Pagdating doon, mga minamahal, ang sabi ni Jonas sa lahat ng mga tao, kayong mga anak na Israel, magsisi kayo. Kung di kayo magsisi, kayong lahat patayin ng mahal na Panginoon. Ang sabi ng isang hari, opo, magsisi kami. Nag-ayuno sila, mga minamahal. Ang sabi ni Jonas, napakasimple lang pala. Kung dati sinunod ko palang ang utos ng mahal na Panginoon, hindi ako magdusa sa tiyan ng balina. Amen? Everybody say, praise the Lord. Huwag nating pahirapan ang ating sarili. Tulungan natin ang sarili natin, mga minamahal. Bagamat may nanalangin sa atin ang ating parents in the Lord, mga manggagawa nanalangin sa atin araw at gabi, pero kailangan pa rin natin sundin ang salita ng ating dakilang Diyos. Tulungan pa rin natin ang ating mga sarili para sa ating kaligtasan. Amen. Say praise the Lord. Kaya mga minamahal, dito tayo sa pangatlo natin. Giving cancels greed. Dito tayo mga minamahal. Ang sabi ng Malakay chapter 3, beginning verse 7 up to 10. Dito muna tayo sa Malakay chapter 3 verse 7 to 8. Talon tayo sa Malakay 4, 5 to 6. Kainli po. Amen. Dito po sa aklat ng Malakay chapter 3 verse 7 to 9. Praise the Lord. Mula ng mga karawan ng inyong mga magulang, kayo'y nangagpakaligaw sa aking mga tuntunin, at hindi niyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit inyong sinasabi, sa ano ka namin manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos? Ngayon may ninakawan ninyo ako. Ngunit sa inyong sinasabi, sa ano ka namin ninakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Kayo'y nagsumpa sapagkat inyo akong ninakawan sa makatuwid bagay nitong buong bansa. Dito po sa aklat ng Malakiyas, Kabanatay 4, talata po ay 5 hanggang 6. Amen. Narito, aking susuguin sa inyo si Elias na propeta bago dumating ang dakila at kakilakilabot na karawan ng Panginoon. At kanyang papagbabaliking loob ang puso ng mga ama sa anak at ang puso ng mga anak sa kanilang mga magulang. Baka ako'y dumating at saktan ko ang lupa ng sumpa. Amen. Palakpakan natin ang salita ng mahal na Panginoon, mga minamahal. So dito, giving cancels greed. Dati, yung mga Israel, sila po yung nagdadala ng halad sa halaran. Dala nila sa templo. Bawat pamilya, magdadala po sila ng halad. May nagdadala ng kambing, karnero, baka, mga minamahal. Itong pamilya na ito, magdadala din sila ng handog sa ating mahal na Panginoon. Pero nagtaka sila, sinabi ng ating mahal na Panginoon, hanggang kailan kayo magnakaw sa akin? Sabi ng isang pamilya dun, mahal na Panginoon, hindi ka naman namin ninakawan. Gikawatan baka namo, wala man. Hindi nila naunawaan ang sinabi ng ating dakilang Diyos. Di nila naunawaan, pinaunawa ng ating mahal na Panginoon. Naghalad nga kayo, nagbigay nga kayo, pero kayo ang nasusunod. Pag nanakaw pa rin yan. Say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Ang sabi ng mahal na Panginoon, huwag niyo akong nakawan. Kaya ang sabi nila, hindi ka naman namin ninakawan, mahal na Panginoon. Hindi nga, pero yung ginagawa niyo, kayo ang nasusunod sa mga halad niyo, pag nanakaw pa rin yan. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, bring all the tithes into the storehouse. Dalhin niyo ang ikapo sa bahay upang may pagkain sa aking bahay. Hindi sinabi ng mahal na Panginoon, dalhin niyo at kayo ang masunod. Everybody say praise the Lord. Kaya kung ating unawain mga minamahal, yung karanasan ng mga Israelita, kaya sabi ng Malakay chapter 4, verse 5 to 6, pinadalhan ko kayo ng propeta. Tinuruan ko kayo
Kung hindi kayo makinig sa propeta ng Diyos, baka saktan ko ang lupa, pati kayo madamay. Say praise the Lord. Kaya kung ating uunawain mga minamahal, huwag naman tayo sanang gagaya dati. Ang concern natin, mga minamahal, magbigay lang tayo ng ating tithes and love offering. Huwag nating questionin, saan kaya yung tithes and love offering ko? Ano kaya ang ginasto? Hindi pwede nga, yung tithes ko, ako ang maggasto nito. Bawal po yan. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Jesucristo. No? Kapag masunod mo ito, mga minamahal, dili ka mahimong hakog. Ano yung hakog? Saan ni hakog sa Tagalog? Say, praise the Lord. Ano yung hakog sa Tagalog? Kasakiman. Ha? Kasakiman. Malalaman mo yung taong giver sa ating dakilang Diyos. Bakit? Mapagbigay siya. Pag may nakikita siya, mga minamahal, may mag-uudyok sa isip niya, tulungan mo niya, anak. Mapagbigay siya. Pag mapagbigay ka, mga minamahal, alisin ng ating dakilang Diyos yung kasakiman mo. Bakit? May kanya-kanya tayong kasakiman, may kanya-kanya itong kahinaan, pero pag tulungan mo ang sarili mo, mapagbigay ka sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos, mawawala yun. Ika-cancel ng ating dakilang Diyos. Say, praise the Lord! Kaya, ang tatlo na ito, pride, lust, and greed, huwag nating kalimutan. Ito po yung kalaban po ng Kristiyano. Yung sandata natin, prayer, fasting, and giving. Sundin natin, mga minamahal, kahit maganda, hirap na tayo sa pananalangin, hallelujah, sumunod ka pa rin, kahit malayo ang iyong lugar, mga minamahal, pumunta ka pa rin, kahit wala kang pamasay, sinisikap mo pa rin upang makarating ka na malulhati. Makapag-prayer ka, makapaghandog ka sa ating dakilang Diyos, darating ang araw, ikaw rin ang aani. Amen? Hindi ako ang aani, kundi sa iyong ginagawa, pati yung pamilya mo, mga minamahal, pagpapalain din sila. Everybody say, praise the Lord. Pati yung kapitbahay mo, kahit hindi mananampalataya, pagpalain din sila. Mga minamahal, sa pagsunod mo, mga minamahal, sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin ng malakas ang salita ng mahal na Panginoon. Kaya ang tatlong ito, huwag po nating kalimutan. Ilagay ho natin sa ating puso't isipan. Binigyan tayo ng propeta. Sabi ng banal na kasulatan, suguin ko si Elias. At kung hindi kayo makinig sa propeta ko, baka saktan ko ang lupa, pati kayo masama. Kaya nga, sabi ng Amos chapter 3 verse 7, wala na siyang gagawin. Bakit? Ang mahal na Panginoon, bababa pa ba para sabihin sa iyo, nak, magbigay ka. Dahil sa pamamagitan ng pagbibigay mo, diyan ka, marirevive. Diyan mawawala yung kasakiman mo, kahakog mo. Magbigay ka. Yun po yung pinakasikreto. Makancel yung tinatawag mga minamahal na curse. Hindi naman ang mahalaping bababa. Sabi ng Biblia, Amos 3:7, kung hindi ako nagkakamali, binigyan ko na kayo ng propeta. Amen? Surely the Lord will do nothing. Wala na siyang gagawin. Lahat ng tingnan mo. Surely the Lord, God will do nothing. Basahin ho natin sa Tagalog. Last verse ho natin. Maganda natin mga awit, manunugtog. Last verse ho natin. Amos chapter 3, verse 7 po. Amen. Dito po sa aklat ng Amos, kabanatay 3, talata po ay 7. Tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin, kundi kanyang ihahayag ang kanyang lihim sa kanyang malingkod ng mga propeta. Amen. Palakpakan natin ang salita ng mahal na Panginoon. Say, praise the Lord. Lihim. Secret. Yeah. Yung lihim, mga minamahal, narito na sa atin lahat. Dati hindi naman tayo marunong magbigay. Mga minamahal, kung nagbibigay man tayo, bisag pila lang. Dati nananalangin nga tayo, pero hindi naman gaano kahaba. Itong pananalangin natin, joyful pa lang, 1 oras na. Ito po'y sikrito. Say, praise the Lord. Ito po'y sikrito. Kaya, huwag nating baliwalain. Napakasimple lang ang hinihingi ng mahal na Panginoon, mga minamahal, na
ialay natin yung buhay natin para sa Kanya. Say praise the Lord. Simple lang. Simplihan lang din natin mga minamahal. Prayer, fasting, and giving. Brad, mahirap kasi mag-ayuno dahil may trabaho ako. Wala namang imposible sa ating mahal na Panginoon. Humingi ka sa ating mahal na Panginoon, gusto ko po makapag-ayuno para sa iyo. Bakit? Sabi ng Biblia dati, noong unang panahon, hindi hinihiwalay nila. Bakit hindi nila hinihiwalay? Dahil sa araw na yan, mapapatawad ang iyong kasalanan. Ibig sabihin, sa pag-aayuno mo mga minamahal, pinapatawad ang iyong kasalanan. Everybody say praise the Lord. Perfect ka ba? Perfect ba tayo? Nobody's perfect. Hindi, walang perfecto sa atin. Kaya nga, pagsumikapan natin upang tulungan tayo ng ating mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, tumayo tayo, pray tayo sa ating mahal na Panginoon. Umawi tayo sa ating dakilang Diyos. Ialay natin yung buhay natin, mga minamahal. Praise God. Habang ating inaawitan, pinapasalamatan ng mahal na Panginoon, uunawain natin mga minamahal na kailangan natin itong gawin. Bakit? Kung hindi mo kailangan gawin yang tatlong lihim na yan, lulusubin ka ng kaaway hanggang manghina ka, hanggang mawala ka na sa presensya ng ating dakilang Diyos. Kaya kapatid, huwag mong hayaan na malayo ka sa ating dakilang Diyos. Pray, fasting, and giving. Tatlo ang kalaban din natin. Pride, lust, and greed. Habang tayo umawit, mga minamahal. Tagalog, cost me nothing. Di ko kayang lumaki sa Diyos na matuwid, mag-alay na walang saysay at umasang siya'y malulubog. Pagkat ang nasa ang buhay ko'y Kanya, taos pusong ilalay pang ako'y bibigyan. Ihandog sa iyo, O Diyos, lahat sa akin. Ang natatanging alay ay ang buhay ko. Kung ito'y gamitin mo, sa iyo'y tanging alam ko. Ihandog sa iyo, Diyos, lahat sa akin. Ang maglingkod sa iyo, mithin ang puso ko. Kahit ano ang ibon ay hawak mo. Ano man ang nasa, hallelujah, ito ang susundin ko. Kahit ano ang ibig mo, mga imatanda ko. Ihandog sa iyo, Diyos, lahat sa akin. Natatanging alay ang buhay ko. Hanggang ito'y gamitin mo, sa iyo'y tanging ako. Ihandog sa iyo, Diyos, lahat sa akin. Ihandog sa iyo, Diyos, lahat sa akin. Ang natatanging alay ang buhay ko. Hanggang ito'y gamitin mo, sa iyo'y tanging ako. Ihandog sa iyo, Diyos, lahat sa akin.
Puri tayo sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Kahit sing it, hallelujah. Sugar tayo mga naman. Sing it, hallelujah. Sing it, hallelujah. Puri ka sa mahal ng Panginoon. Ito kaya lumaki sa Diyos na matuloy at magarain mo ng saysay. Sing it, hallelujah. Sumigaw ka, purihin mo Diyos. Magkakitaas, hallelujah. Buhay-buhay ka, yes Lord. Taas puso sa'yo'y aming lahat po. Ihandog sa'yo, Diyos, lahat sa amin. Ihandog sa'yo, Diyos, lahat sa amin. Ang nakapanging ayaw, napakabait ng Diyos. Sabi ng mahal na Panginoon, ialay lang natin ang buhay sa Kanya. Mahirap ba yun sa atin, mga minamahal? Ibigay natin ang buhay sa mahal ng Panginoon. Prayer, fasting, and giving, sundin po natin.
habang tayo ay nasa mundong ibabaw na makasalanan, tulungan natin yung sarili natin. So, magitan ng ating prayer, mga minamahal, at may nananalangin din sa atin, araw at gabi. Ang ating mahal na pastor hindi nagsawang lumanangin sa atin. Hindi siya nagsawa, mga minamahal, manalangin sa bawat isa sa atin kahit hindi tayo pamilya. Hindi tayo niya pamilya. Nakaback up pa rin siya lagi sa atin. Mahirap pa sa atin, mga minamahal, na magbigay tayo, mga minamahal. Bagamat walang mahirap kapag tulungan mo yung sarili. Sumigaw ka, mga minamahal. Hallelujah! Kailangan na uwi tayo. Papuno tayo sa matamis na presensya ng ating dakilang Diyos. Sumigaw tayo, mga minamahal. Hallelujah! Ihahandog sa'yo, O Diyos. Sabihin mo sa ating mahal na Panginoon, natatanging alay ay ang buhay ko. At kung ito'y gamitin mo, sa'yo ay tanging ginagawa. Ihahandog sa'yo, O Diyos, lahat sa ihandog sa'yo, Diyos, ang lahat sa akin. Hallelujah! Ang natatanging alayan, ang buhay ko. At kung ito'y gamitin mo, sa'yo'y tanging paglago. Ihandog sa'yo, Diyos, lahat sa akin. Ihandog sa'yo, Diyos, lahat sa akin. Ihandog sa'yo, Diyos, lahat sa akin. Worship tayo yung Lord God. Hallelujah. Tayo po manalangin, mga naman. Manalangin tayo sa ating buhay na Diyos. Hallelujah. Magbagpala naming Ama, Diyos at makapangyarihan sa lahat, Amang banal sa langit, sa oras na ito, narito po ang aming mga kamay na kataas, ang aming mga tuhod na kapiko, tanda ng aming pagpakumbaba sa iyo. Tulungan mo kami, mahal na Panginoon, makasunod kami sa iyong kalooban, masunod namin yung palatuntunan. Pagpalain ng bawat isa sa aming lahat na narito, Diyos, palayain mo kami sa aming kanya-kanyang kahinaan, upang mapaglingkuran ka namin na may katapatan sa aming puso't isipan. Panghawakan mo kami, O Diyos, mga kapatiran namin na sa karamdaman. Ikaw ang magpagaling sa kanila, kapatiran namin na sa kalungkutan. Pagpalain mo, i-revive mo ang pananampalataya, O Diyos. Pagpalain mo kaming lahat na narito, maging mga webcast viewers na may mga karamdaman, pagalingin mo sila, lutasin ang problema. Ito ang aming samot panalangin. Hallelujah, sa makaparehang pangalan na si Jesus. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Ang ating kaliwang kamay, mga minamalang kanang kamay, ipatong natin sa ulo. At ang isang kamay po natin, ipatong natin sa may karamdaman tayo sa ating mga webcast viewers. Ang isang kamay po natin ipatong sa gadget po natin, cellphone man yung laptop. At ang isang kamay natin ipatong sa ating sakit. Karamdaman, manalangin tayo, palayasin po natin. Mapagpalang Ama, Diyos at makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo, mahal na Panginoon Jesus, sa unang dalangin ay mahal na Pastor Wildy Estrada Almeida. Kami po sama-samang dumadalangin sa iyo. Sama-sama din namin pinapalayas ang lahat ng gawa ng kaaway, mga hadlang, mga karamdaman, ubosip, lagnat, diabetes, high blood, paralysis, leprosy. I command cast out right now. In the name of Jesus we pray. All kind of infirmities, pride, being glory cast out right now. Problem be solved, vices begun, be blessed. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tayo pong lahat ay tumalon po tayo, sumigaw tayo. Hallelujah. Praise the Lord. Sabay-sabay ta. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. All the glory, honor, power belongs to our loving Savior, ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Mga minamahal, praise God. At tuloy-tuloy po tayo, mga minamahal, no? Ang ating pong panambahan sa isang linggo, 3 beses, Miyerkules, Biyernes, and Sunday. Huwag po tayo mag-absent. Ang ating miracle hour every
Miracle Hour po natin mga minamahal, every gabi-gabi po yan. From Monday to Sunday, 7 p.m. to 8 p.m. Huwag po tayong magsawang manood. Purihin ang ating dakilang Diyos ang ating Facebook page, JMCM Sambuanga Outreach. YouTube channel po natin, JMCM Sambuanga. Para sa karagdagan po mga minamahal, tayo pong lahat ay pansamantalang tumayo sa ating special love offering. Ito panalangin na ating, ako na lamang po manalangin mga minamahal. Praise God sa ating special love offering. Manalangin tayo. Hallelujah! Mapagpalang Ama, Diyos at makapangyarihan sa lahat sa pangalan ni Jesus. Sa unang panalangin ay mahal Pastor Wildy Estrada Almeida. Mahal Panginoon, narito po kami sa aming pagkakaloob sa pamamagitan ng special love offering. Ibalik po makalibong beses na pagpalain mo bawat isa sa amin, physical, financial, most of all spiritual na pagpapala, mahal Panginoon. Ito ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. At tuloy-tuloy po ang ating announcement, mga minamahal. No? Praise God. This coming may crusade po tayo mga minamahal dito po sa Sambuanga. This coming June 15 and 16 our crusade doon po sa Imilda, Sibugay. Purihin ang ating dakilang Diyos. Fix na po yan. June 15 and 16, that is Saturday and Sunday ang ating pong crusade doon po sa dako ng Imilda. Purihin ang mala Panginoon kung pagdating ng June, mga minamahal, wala naman niyang pasok. Bakasyon na po yan. Hinahinay na po tayo mga minamahal, mag-fasting mga minamahal, no? Kahit 3 days, 5 days, ganun lang po mga minamahal. Praise God. Importante, lalong-lalo na sa mga ginagamit, mag-alay po tayo ng ayuno for our upcoming crusade. Everybody say, praise the Lord! At mga minamahal, para sa karagdagan pa din mga minamahal, no? Wala namang ibang inaasahan mga minamahal, kundi tayo lang po ang magtulong-tulungan. Praise God. Tayo lang po magtulong-tulungan mga minamahal, magbigay po tayo. Pwede tayo mag-pledge for our crusade sa Imilda, mga minamahal, no? Kung may extra blessing po kayo, pwede kayong lumapit sa information for pledge for upcoming crusade natin. Dahil June pa naman, June 15 and 16. O may pagpapala tayo, extra pagpapala, pwede tayong lumapit sa information, mag-pledge po tayo for our crusade. Purihin ang ating dakilang Diyos. Okay lang ba sa inyo mga minamahal? Okay lang? So ito po ay para din sa mga marami ding nangangailangan ng Word of God doon mga minamahal. Kaya purihin ang ating dakilang Diyos. May naipon naman din po sila doon mga minamahal. Praise God. Tulong at habag ng ating mahal na Panginoon at at least yung maibigay po natin na pledge, dagdag din po yan mga minamahal. Praise God. Purihin ang ating dakilang Diyos. Wala naman din tayong ibang announcement, no, sa ating information. Purihin ang mahal na Panginoon. Dito po natapos ang ating panambahan. We love you in the Lord, but our dearest Jesus love us more. Lahat ng kapurihan, pasalamat, kaluhalhatian sa ating Diyos na buhay lamang. Tayo pong lahat ay tumayo, manalangin po tayo sa ating closing prayer. We love you, Kuya Ricardo Arong, siyang manalangin po sa ating closing prayer. Praise the Lord. After closing prayer, mga minamahal, magpalihans po tayo. God bless us all. Tayo po ay magpapasalamat. Mapagpalang ama Diyos na kapurihan sa lahat. Diyos ng may likha ng langit at lupa. Sa una parandalang Pastor, Medjeros Wildy Estrada Almeida, kami po ay nagpapuri at nagpapasalamat sa iyo sa gamitan na matagumpay namin pagsamba. Maraming salamat sa lahat ng bahagi ng aming parambahan mula pa MC Joy Pulsong, Solim Song, sa mga pagbibigay ng 10 bahagi at mga handog at mga testimonies, higit sa lahat ng ebanghelyo ng kaligtasan na aming napakinggan dala ng aming mga ngaral. Maraming salamat ang kagalakan na taglay namin ngayon sa aming mga puso. Sa aming pagsamantalang paghiwalay, ingatan mo kami sa gawa ng mga kaaway, sa mga sasakyan, sa mga pagtawid, at hallelujah, balik mo rin kami sa lugar nito at sa araw ng panambahan upang muli kami sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. At sa unang parindalang Pastor, Medjeros Wildy Estrada Almeida, aming inaasahan ang iyong pagdating. Ito po ang samot dalangin sa pangalan ng Kristo na aming Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless us all, mga minamahal. Praise God.